Sige, mag-ampo na po ta kadali ha. Lord, salamat kayo Ginoo sa imong presensya sa mga taliwala today. Lord, among mga pagdaig today Ginoo is all about your faithfulness, Lord. Today we celebrate your faithfulness, Lord. Grabe juga kapin ka matinud-anon sa mga Lord God. Lord, kami dili sa tanang panahon matinud-anon mi, pero ikaw Lord God, sa tanang panahon matinud-anon jud ka. Mong gusto ka na pasalamatan na Ginoo. Kulang ang pulong Lord God, kulang ang panahon para pasalamatan ka, pero naglaom mi Ginoo na ang mga pagsimba, pagkanta, Lord God, karong buntaga, Lord, na himong humot na insenso sa imong tono, God. Una ka pahimuot sa imong kasing-kasing. And today, Lord God, we believe, Lord, that as we continue our service, oh God, today, wala pa jud ka nahuman, Lord, you will still do great things in the midst of us today. Special move in each one of us. So, Lord God, today, as we listen to your word, oh God, we open our hearts to you, Lord, and we allow you, God, to speak to us, Lord. Wala joy, dili mi manguli kang butaga, Lord, na walay madawatan, Lord, na joy makuha na pinasahi na butang gikan kanimo. All of us, God, will be changed, will be equipped, will be strengthened the more, O God, sa mga paday na pag-alagad kanimo. We are commanding our soul today na dili siya maglax, but our soul will be attentive to receive every word that comes from your servant, O God. Lord, walay pulong, O God, Lord, wala joy pulong na nagikan sa mga alagad, Lord God, ang mugula sa baba today, but Lord, every word today must really come from you, O God. You are our pastor today. You will speak to all of us. You will preach for all of us today. Lord, we entrust everything to you today, and we praise you for your goodness in Jesus' name. Amen and amen. Inay mo katapon once again, Merry Christmas in advance. Merry Christmas. Okay. Sige, maglingkod kita mga igsoon. God bless. God bless sa tuwang tanan. Blessings and shalom to everyone. Okay, tama no. Ingon ni Ma'am Beto, tulo ka Domingo na lang mosahop na tuig sa 2024. Kisaman diri ang mapasalamaton jud sa Ginoo sa 2024. Say amen. Amen. Kabalo ko ligantang makasinatian karon tuiga dangay pasalamatan si Lord. So, announce na ako ni daan, ako ni grab na kanang opportunity na lang. So next Sunday, ato celebrate atong year-end Thanksgiving celebration. Okay? So sunod Domingo, atong baka na Ginoo kay ato celebrate atong Thanksgiving and year-end celebration with the theme Sukdulang Biyaya. Amen. Kisay magtuon na, di ba, kakang tuiga, panalangin ta sa Ginoo, pero next year, mas panalanginan pa jud ta ni Lord. Amen? So, ato na i-celebrate daan, no? Ato i-celebrate daan ang kaayo sa Ginoo. So, see you next Sunday sa atong Thanksgiving. Magsugod atong panimbahon, alas 3 sa hapon, ha? Ayaw mo adto do'y buntag, kay wala mo'y makitang tao. Hapon na jumawad to. Magsugod atong panimbahon, alas 3 sa hapon. Hangtod na siya gabi, mga alas 9 siguro, depende. Kay mo na siya ato na pong isabay na po atong year-end celebration. So we will have natin mga special programs, mga special presentations, and of course atong gift giving na atong usual ginabuhat kada tuig. And also next week. So mukha na ko next year, next month, next week din. Next week, now sa atong Thanksgiving natin pagabuhaton na special offering, okay? Natay, aside sa atong usual na tithes and offering, natin pagabuhaton na Thanksgiving offering. I hope na na-relay na ni hinay-hinay sa inyo mga primary leaders sa inyo, ha? Pero gusto na ko ni-share po sa inyo, ha? Before ta mag-start no sa atong word today, na natay special na offering next Sunday, ang tawag ni Thanksgiving offering. So natay kagawasan tanan na mo express sa atong pagpasalamat sa Ginoo. Okay? Naido ka paagi na you can na ma-express nimo imong pagpasalamat sa Ginoo, pwede nimo i-express through in kinds. No, kay namo yung uban no na pag Thanksgiving kay murag naanad sila ba na magdala jud in kind, no, ila pasalamat kay Lord. So if you want to express your thanksgiving to God through in kinds, like mga prutas ba, mga produce, no, or even kana mga products sa mong businesses na gusto mo ihalad sa Ginoo, you can offer it no sa atong Thanksgiving offering. Isip papasalamat mo sa Ginoo. So pwede in kinds or pwede pod through money offering, no? Ang tawag na to ani birthday offering na kung pila atong edad mo na itong multiplier, and then if you want na ang imong expression sa pagpasalamat sa Ginoo kay Lord, 50 kada tuig na nabuhi ko. Example lang ha. So 50 times pila mong edad, example sa kuha, 50 times 25. Diba? Pero dili bitaw 50 times. Basta, ana, i-times ako na siya, kung pila ko makompute ana, example, muna akong conviction ba na, ako pasalamat sa Ginoo sa kada tuig, nagibuhi ko niya ba?
muna ko ihatag na thanksgiving offering kay Lord. So next Sunday, natin special offering ha, aside sa itong usual na tithes and offering, natin thanksgiving offering. So amo ni announce daan para kapangandam ta no kay kablo ko pa na sa tibok tuig gipanalanginan ta sa Ginoo. Amen ba? Tagantag blessing. Kung kita'y atong tinud-on og balo si Lord, kulang atong kinabuhi na ibalo sa iya. Sa tinuod lang. So bisang pag atong ibaligya ta natong kaptangan ihatag sa Ginoo, kulang pa jud kay na siya mga igsoon. Perting kulang sa grabe na panalangin sa Ginoo. But dili na magdemand sa Lord og grabe jud kayo. What He wants is just for us to express with all of our hearts sa atong pagpasalamat sa iya. So pray for it this week. I pray for it the Lord. Usa man akong expression no sa akong pagpasalamat sa Ginoo. Ang ato ang goal ana is to simply honor God. Thanksgiving offering, pasalamatan to si Lord. So in any way, ikaw na bahala, wala ni siya jud basta ikaw na mag-express kung saan mo gusto pagpasalamat si Lord. Pwede in kind, pwede offering. In any way, ato pasalamatan si Lord sa iyang gibuhat sa to sa tibok tuig ug advance sa pagpasalamat sa Ginoo sa iya pangbuhaton sunod tuig. Okay lang ba? So next Sunday na tay special natin lahi na envelope ana na naka-specify yung Thanksgiving offering. So lahi na siya ha sa tong kung ako example na mo tithes and offering po na ihatag po. So lahi po na siya na envelope po. So nadyo lahi na sobre next Sunday nadyo nakabutang Thanksgiving offering. So diyan na to ibutang atong mga pagpasalamat sa Ginoo. So among i-announce daan today so that you can pray for it. Saka kung nindot na expression no sa pagpasalamat sa Ginoo. Ato nang i-express next Sunday sa tong hiniusan na Thanksgiving and year-end celebration. Okay ba? So kung namin mga pangutana pa dyan, kung gusto mo clarification pa dyan or namin mga question, just approach your network leaders or pwede mo modulo sa mua kay Pastor Ding, kay Pastor Brett, gusto mo mapasabot pa dyan or namin mga pangutana about this, pwede nyo duulan lang bisag kinsa sa ilaha. Amen? Sige. So ano po taga, adto ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo na nalipay ko kay Murag, linya kaayo ba no ang gipadayag po sa Ginoo sa kuha ba na pagdasig niya. I hope that today makadasig ni sa tuwang tanan. So isa ka verse sa ta karon butaga dali na ni mahuman hopefully. Isa ka verse sa ta today natong pamalandungan. Please open with me in the book of 1 Thessalonians 5:18. So isa ka verse mubo ra po kay ni siya na verse ay pwede nato ni ma-memorize today before ta manguli. Sige, ako basahon na. 1 Thessalonians 5:18, ana dero, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Ang NLT version daw, kung nindot niya translation, be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. So this is the word of the Lord. So this morning, ang title ani sa tuang pamalandungon kay, ang title ani, In Everything, Give Thanks. Okay? Atong, hapit naman mo musawap no, tuig sa 2024, no? Atong tiwason ni na tuig ba sa pagpasalamat sa Ginoo, no? Pasalamat sa Yaba na atong express, atong yung pasalamatan sa Lord, it's all about God. No? It's not about our accomplishment. It's not about what we have achieved so far, but it's all about God, Jude, na nagapamuwas itong kinabuhi. Mo nang natin mga kadaugan, natin mga panalangin, kanatanan, gikan dyan na sa Ginoo. Una, kung natin pasalamatan o gimayaon, dili atong kaugalingon, o dili si Lord Jude. Una, karong buntaga, atong pamalandungan, in everything, give thanks. Na sa verse today, ang gusto i-remind sa Ginoo sa to ba, and there ko naano Jude ba na, nindot siya na painumdum sa kuwa o sa tong tanan. Na kasi pagpasalamat ba na gusto ni Lord na itong masabtan today, na dili lang ta magpasalamat sa panahon lang na maya itong kahimtang. But the Bible is telling us today that we must be thankful in all circumstance. Ginabi, say with me, all circumstance. Usay but pasabot anang all circumstance. Usay bisayaan ng all circumstance sa tanang circumstance ganun. Sa tanang situation man ano? Sa tinang kahimtang. Usa ba? Tama ba na siya na pagkabisaya? Basta mag-ana, sa tanang, ang circumstance magod kinang tanang butang na pwede may tabo sa tuwa ba? No? Ang ginaingon sa Bible, we must be thankful in all circumstance.
Wala gi-mention diha na magpasalamat lang ka in good circumstances. Oh, ana, in wonderful circumstances. Wala, no? Ang yun sa Bible, in all circumstances. Nagtuko na wala na nagkamali ang Bible. Perfect ang Bible. Pag nala siya, ginaingon din na pulong, maudyo na siya, ang yang but pasabot. Today, ang gusto Lord na masabta nato, kung magpasalamat man ta, dili lang sa mga nindot na mga panahon, kundi sa tanang panahon, Jud. Magtuon ta na may mong mapasalamaton. Okay? Kaya ang pagpasalamat pang God, kinagong mag-ingon kag, gusto ka nang mag-ingon kag thank you ba? Na thank you. Dali lang siya iingon, pag, example, example, tagaan ka. Diba? Regalo. O sa itong usually ginatubag, thank you. Diba? Pag naagi kay madawatan o naihatag sa imuha, atong usual response, thank you. Sa muta pag ihatag sa imuha kay mojud imong gusto madawatan, sangko langit ang pasalamat, ana. Tama ba? No? Kay gitatag sa imuha. Or, di kaya na mga kanang kindness, no, na ginahatag sa to ba? No, na mga tao na nag-show of kindness sa tuwa. Di ba, ma-appreciate mo na ito, no? Because we appreciate their kindness, we are grateful, we are thankful. Munang, pasalamatan na to sila, no? Grabe, ato silang atiman nun, kay grabe ako utang na loob, aning tawhana, siyang gibuhat sa kuha. Because we experience good from them, or natin experience na nindot na butang ba, dali kayo magpasalamat pag nindot imong madawatan. Pero kanya pangutana ba, pag example, the other way around daw. Kisa di ang nakasulay na magpasalamat yapon ka, bisag wala kay madawatan. Diba? Dali lang magpasalamat pag dalang kang madawatan. Okay mong business, thank you Lord. No? Na-promote sa trabaho, thank you Lord. Gino? Ni-reply si crush, thank you Lord. Aliman ka, pati crush pa, nadamay pa. Diba? Salamatan na gino. Tanan, pag nindot na may tabo, grabe, thank you Lord. Pero what if? Wala ni siya tanang butang. Negosyo ni mo, wala kay customer. Example lang ha. Can you still say, thank you Lord, bisag wa kay customer? Example, wala kay sweldo. Makapasalamat kaya ka sa Ginoo. Can you still, thank you Lord, kay wa ko'y sweldo? Sige daw, nakasulay mo, ana. Or, napahawa ka sa trabaho, na-lay off ka. Salamat Lord kay na-lay off ko, nakasulay mo, ana. No? Diba, usay, lisod kayo magpasalamat sa pag natin mga kasinatihan ba na dili nindot ka pasalamat. No? Pero usang kiningon sa Bible gani atong balikon ba, 1 Thessalonians 5:18, sa ingon diha, give thanks in all circumstance. So kanang ma-lay off ka, kanang wala kay sweldo o mubangkap imong negosyo ana. Apil ba na sa inyo sa Bible na all circumstance? Dili. Apil ba? Dili. Apil. Dili ingon na nindot na butang lang ang ginangon sa Bible na all circumstance. Tanan gani. Tanang pwedeng may tabo sa tua. Ang gusto sa Ginoo nato masabtan ba? Magtuon ta magpasalamat. No, kay sa tua dali kay magpasalamat ba pag nindot atong masinatian. Pero pag lisod na ganyang kahimtang, usay wa na pasalamat diha. Nagiuban mangyawa na no. Pag sapol kanang matakil po manawag og angkol angkol matakil po lang. Nabay uban na takil po nag-thank you Lord. Sige daw be. Diba kasi pag matakil po ay diba? Nay mga uban dali kay kapanawag og angkol. Diba? Talagsala ng mga tao na makaana ka ba na kuyawan ito nagproblema na pero nag-thank you Lord yapon. No, kay dili tanan na sayod ani. So kung butaga, kani siya nabutang ba ang, nagbasa ko ani ba, kaya pala ako nagbasa ni 1 Thessalonians 5:18, pero nagbasa ko ani ba na kay nuklog na pug ko sa makadugay. Kano ko manapito, ako ka Lord, no? Kanus ako usually nagapasalamat sa imuha. Kana lang bang na ako nindot ang kasinatian, o bisag, dili nindot ang kasinatian, nagapasalamat ba ko sa imuha, or, ano gani? Because what the Bible is saying to us today, ang gusto ni Lord na atong klaseng pagpasalamat pa, dili lang ta magpasalamat sa panahon na nindot, but in all circumstance. Amen? Unya, ang sumpay pa ni Lord sa verse, for this is God's will for us. Mo niya kabubuton sa Ginoo para kanato. Meaning, ang gusto ni Lord na klaseng kinabuhi na dapat maangkon nato, kanang kinabuhi na mapasalamaton jud, dili lang sa nindot yang kahimtang. Kung dili bisag dili nindot yang kahimtang, magpasalamat yapon siya sa Ginoo.
Mao na siya na klase kinabuhi ang uyon sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Nang today nagbasa ko ni hala Lord no. Akong kinabuhi ba in terms sa pagpasalamat sa imuha? Na kinabuhi ba nako uyon sa imong kabubuton? Kay ang uyon dahil sa kabubuton sa Ginoo na klase pagpasalamat, kanang makapasalamat jud ka sa iyaha sa tanang mahitabo sa imong kinabuhi. Amen. So today, I hope na kani siya na verse, mubuk na kani siya na verse, no? Pero I hope today that this will change our perspective ba with regards to giving thanks, no? Kanang level up siya na klaseng pagpasalamat ba kay. Lisod bitaw kay pasalamat, no? Kanang example, madisgrasya ta ba? Simba ko pa ng uban. Simba ko. Ay, di man ikahoy. Sige lang, God forbid na lang. No, na uban, example, madisgrasya, no? Naay uban, mawala jud ang dili jud na maupos lang unang-una na tungod kinabangga siya, thank you Lord. Wala man jud normal na tao nga no? Pero kani siya ba kayo siya na kanang klaseng pagdasig sa Ginoo sa tuwa ba na ang gusto ni Lord moabot ta na level ba sa to pagkinabuhi kanagong makabalot ta magpasalamat sa tanang panahon. Unsaon man no? Sige daw, imagine niyo ba, kung saan ako napagbuhat, kuya? Lisod man ipasalamat, pag nagproblema ka. Di ba? Lisod ipasalamat pag ang term pa nila sa uban, di malas ka. Di ba? Kaya mo ng term sa uban, di malas ka na magpasalamat ka, di ba? Lisod kayo na buhaton. But today, this is the will of God for us. And this is a commandment of God for all of us today, na makatuon ta. Matunan din ni siya, na kanang makabalot ta ba magpasalamat sa tanang panahon sa tong kinabuhi. Unsaon kaya? Saan kaya no? Sa ato nang hinuklogan today. So na ako'y upat ka bukbutang diri na how can we remain thankful in all circumstance? Atong tunan ha. Na ako'y upat nag-meditate ko ani ba? Nay upat ka butang nag-remind sa Lord sa kuha on how can we remain thankful in all circumstance. Ready na mo? Sige, number 1. How? Number 1 is understanding that all things work out for our own good. Ang una dayong paagi ba na makatabang sa tua, that we can still be thankful in all circumstance. Kanang una, makasabot ta ba or nasabta nato that in all things, understanding that all things work out for our own good. Okay? Nana sa Romans 8:28 at nabasawan na Romans 8:28. Klaro ka diya na i-mention diya sa Bible. Romans 8:28. Naman din sa tubangan din, no? Okay. Pero nabasawan ng NIV version. Ana din, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ako siya ginahin nagbasa ha, kaya para masabutan ninyo ang kanindot ani na verse. Nana diya and we know that in all things, nanapuning all. Sinabi, say with me, all. Wala nagkamali ang Bible ani, all things yun na inyong sa Bible. Ana diya, in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Say, pasabot na verse. Meaning, tanang butang ipahitabo sa Ginoo para sa tuang unsaman kaayuhan. Tanang mahitabo sa tua para ni sa atong kaayuhan. Say with me, kaayuhan. Sa inyo sa Bible, all things. So kung all things kuya, dili lang good things. Yes. All things man. So meaning kuya, pag na ako'y di mayong kahimtang, it will work out for my own good. Yes. Muna yung sa Bible. Diba? All things. Tama ba? Tama ba? Nagmugnabugna na ba ko diri? Or muna yung sa Bible, Jod? Yung sa Bible, diba? All things man. Meaning, bisag di mayong butang ang may tabo sa kuha. O sa inyo sa Bible, God. Kinsa ang mamuhat? Si God. Amen? Timan ina ha, dili ikaw, si God. Okay? O say makalimot pangutana no na abi na kita ang maningkamot ba para nay maayon maabot sa tuwa, dili si God lang. Sa inyo sa balik ka na verse God will work out for our own good.
Usa ang lihok ni Lord, na bisag unsa pang maabot sa tua, maayo man o dili, iya nang himuong maayo. Liman ka ana nasaad. Kalami ana nasaad no, di ba? Midobi? Oh, kisay ganahan na nasaad maigsoon sa amen. Man ka bisag unsa pay maabot sa imuha, imo una pwede na usabon sa Ginoo para mahimong maayo para sa imuha. So kisa may mahadlok ang problema pa diri. Di ba? Kung kasabot ka ani ba na tanang pwede may tabo sa imuha maayo dili himuong maayo sa Ginoo, ay wa nay kabalak ano. Ibisang pag magproblema ka grabe-grabe, it will work out, it will be for my own good. Example, nasisanti ka sa trabaho, apil na sa all things, o sa saad sa Ginoo para na sa imong kaayuhan. Kung saon dyan na Lord, na nahawa ko sa trabaho gani, para sa kaayuhan na, wa na takabalo, di na nato nasabton. Kay basta ang saad sa Ginoo, tanang may tabo sa tuwa para sa tong kaayuhan na. Sample ko ya, kung negosyo, mabankrupt niya. Oh, usama ni maayo pa ni, o sa ingon sa Bible, all things will work together for our own good. Nabankrupt man kuya, yes, para na sa imong kaayuhan. Ambot, usaon na ito na panahuna, usaon na sa Ginoo, pero para na tanan sa tong kaayuhan. Amen? Any rejection, kanang atong ginahuna ba na rejection, denial, tanawon da gideny mako sa Ginoo sa tubag sa pangako. Actually, those are not rejections. Those are not denial from the Lord. Most of the time, those are actually kanang rerouting ang tawag ana sa Ginoo. Kanang kung opportunity na dili mabot sa tua, mga prayer ba na dili tubagon sa Ginoo. Actually, dili na ingon na wala gitubag sa Ginoo. Lahi ang tubag sa Ginoo sa ginaampo nato. Say magud ba namo tingin na good for us. Na dapat kani ang may tabo kay mauni ang akong ginaampo. Pero usahay, dili ang mahitabo, muuyon or mu-align sa atong hunahuna na maayo para sa tua. Munang, ang ato na buhaton ba, all you have to do is to trust God na tanang mahitabo sa tua para na sa tong kaayuhan. Kung na maitugot si Lord na di maayong maabot sa tua para na sa tong kaayuhan. Example, na sakit maabot sa tua, do dili ta mag-ampuan, ano? Pero kung ugaling lang ba, just for the sake of interpreting what the Bible is telling us. For example ba, na di mayong kahimtang, example, na masakit na may tabo sa tuwa, nagitugot ang Ginoo. No, di na siya mayong butang, pero it will work out for our own good. Wala ta kabalo ngano naabot na. Wala ta kabalo ngano gitugot na sa Ginoo. Pero basta kita na nagsalig o kabalo sa saad sa Ginoo, atong kuptan na naabot ni na pagsulay sa akong kinabuhi para ni sa akong kaayuhan. Amen ba? Pag ana ato ang masabtan ba, ana to pagsabot gani, sa bisag unsang may tabo sa itong kinabuhi, ang papasalamat na kanunay. Amen? Nabisag di maayo mong kahimtang, kasabot man kada, Lord, all things will work together for my own good. God will work it for my own good. Muna bisag di maayo imo masinatian, thank you Lord yapon. Ngano man, kasabot ka that God will work all things for your own good. Amen? Amiya na, no? So kung ana ang mga sabtan, wow, kanindot sa ito kinabuhi. Walay bisang unsang pwede maabot sa tuwa na makabaliskuray sa tuwa. Hinuon, mas mapuno ta sa pagpasalamat. Amen? God works in ways we don't understand and is not always aligned with our plans. But in everything that He allows to happen and let us experience, it is all for our own good. Ano dyan itong dapat masabtan? Dili man ta makasabot usahay sa paagi sa Ginoo, dili man aligned usahay sa atong gina-expect ang pagpamuhat sa Ginoo, but ang atong dapat masabtan jud kung gi-allow na ni Lord, it will work for our own good. Amen? Pag ana to pagsabot no, ang grabe ang pagpasalamat di jud na mawala sa atong kasing-kasing. Munang bisag short atong sweldo o sa atong maingon, thank you Lord yapon. Lord, gitugot man nimo na short jud ko wala na. Thank you, Lord. Naadyo kay katuyuan aning na short ko. Because you know na wala ka na short, na wala gitugot sa Ginoo, it will work out for your own good. Ano? Pag alam to perspective my son, you know what? Dili mawala ang pagpasalamat sa nung kasing-kasing. In all circumstances, we can really give thanks to our own God. Amen? To our God. Amen?
Ana kanindot. Munang number one, muna ato ang dapat masabtan. We must understand that all things works out for our own good. Amen. Hindutan no? So muna ang number one. Number two, how can we understand or how can we remain thankful in everything? Number two, understand that God's grace is sufficient to sustain us all. Understand that God's grace is sufficient to sustain us in all circumstance. Ang balik ko na, understand that God's grace is sufficient to sustain us in all circumstance. Makita na sa 2 Corinthians 1:29. Nindot kayo ni siya na gisulat ni Paul. 2 Corinthians 1:29. Ito masawa na? 1:29. 2 Corinthians 1:29. Okay. Bali na ba? Ato masawa na kayo. Gusto na ako mabasa dyan ninyo ba, para dili gini na tumutumo na today ka na naadyo siya verse. Or 1 Corinthians 1 Corinthians 1 Corinthians 1:29. Patagay na wala. Yeah, 1 Corinthians 1:29. Ay, sorry, 2 Corinthians 12:29. Sorry, 12:29 di ay. 12:9. 12:9. Na-mix up di akong note di. Ito gisulat ni Paul. Mo ni siya tong vision ni Paul sa thorn. Yes. 2 Corinthians pa, amo din siya. Okay. Thank you, Lord. Nakita na. 2 Corinthians 12:9. Ano diyo? But he said to me, okay, si Paul na ingon na ni, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Therefore, I will boast all the more gladly, about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Okay, ayan. Okay, o sige ngun ni Paul sa yung verse, my grace is sufficient for you. But he said to me, meaning sa perspective ni Paul, ana siya ba? But he said to me, kasi he na gina-refer ni Paul diri, ang Ginoo, ana siya. But God said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses. Usa to masabtan ani na verse. Ang gahom sa Ginoo, it will be made perfect when we are weak. Okay? Sa panahon na luya ta, diha magmanifest ang gahom sa Ginoo. Sa panahon magud na napatay diskarte, napatay abilidad, napatay mabuhat. Usually atong gahom atong exercise ana, atong gahom ang makita. Pero pansin gud sa panahon na wa na kay mabuhat, diha makita ang gahom sa Ginoo. Muna usahay ba, dalon ta sa Ginoo sa panahon gani or sa kahimtang na wala na kay mabuhat, kay para lang jud siya na pud ang mamuhat. Kay kasingaran man good, kita lang jud ang nagapamuhat, kita ang nagaplano, kita nagadiskarte, ato ang kamas tanan. Usahay walay lugar ang Ginoo sa tong kinabuhi. Munang usahay ba dalon ka sa Ginoo sa dead end ba? Na kanang wala na jud kay mabuhat, diha lang jud kataman. Pray-prove ni Lord sa imo ba na dili tanang butang kaya nato mga igsoon. No bisag usa pa ta ka abilidaran, usa pa ta ka nagagkwarta, usa pa ta ka kuyaw, usa pa ta ka gamhanan kunuay, ani na kinabuhi, dili tanang butang mabuhat nato. Naa jud mabutang na dili jud nato na mabuhat, si Lord lang ang makabuhat ana. Munang usay dalon ta sa Ginoo sa kahimtang ba? Na kanang wala na jud kay mabuhat. Muna usay mga negatibo ng mga butang. Na usay natugot sa Ginoo para makaamgo ta ba na dili tanang butang mabuhat nato. Muna ko ato pagsalig na sa tong kahimtang, sa tong mga
Bahandi ba, no? Na kulba kay na napagsalig mga igsoon. Kay pwede na siya, no? Pwede na hagiton sa Ginoo to pagsalig ka ng mabutanga ba. Nadalon jud ta niya sa kahimtang ba na wala na jud tay mabuhat. Wala tay laing masaligan siya na lang. Kay gusto na jud ipamatud sa Ginoo sa tuwa ba na naa pa siya. Kalimot mo ta sa kasagaran, no? Pag natay mabuhat pa. Munang para manumduman nato siya ba na naa pa day siya, no? Na mas gamhanan, dalon ta niya sa makahimtang usahay ba na wala na tay mabuhat. Weak na ta, weak. We are weak. So that the power of God will manifest. Nakana ako nasabtan usahay na rason ba ano na yung mga di mayong butang may tabo sa tuwa. Dili na para ipanish ta, dili na para silutan ta. Na usahay na di mayong mga butang may tabo sa tuwa for the purpose ba that God wants to demonstrate His power in us. Na usahay magud ma-demonstrate lang power ni Lord sa panahon na wala na tay mabuhat. Amen. Munang pagkasabot lang taba na basig kaning butangan ni gitugot sa Ginoo para siya na pod mamuhat, we can remain faithful in all circumstance. Amen ba? Balik ko sa akong notes ha. Another His grace is sufficient and His power is made perfect when we are weak. We experience His power when we are weak and can't do anything. Kaya mintas napatay diskarte, napatay mabuhat, walay gahom ta na masinatian gikan sa Ginoo. Manang usahay, ginatugot sa Ginoo na maabot sa taan na makahimtang so that what we can boast is not ourselves, but the power of God that is at work in us. But to si Paul sa verse, no, napansin nyo sa verse, na he is boasting about his weakness. Si Paul, no, kanang iyang ginapasigarbo na luya siya. Yawan, ano? Kasagaran sa tuwa mo ko, dili ta magpakita kauyangon. Ligon ko, kuyaw ko, ano? Strong ni. Lakas ana strong ni, dili ni magpakita kauyangon. Ang kasagaran sa tuwa, pang magpakita kauyangon, pildi na. But you know what? Si Paul, proud siya, ano? So now I am glad to boast about my weakness. Iya pang ginapasigarbo na luya siya. Daganan niya siya not this time. Daganan niya siya not tanom na churches. Grabe niya ang ministry this time. But he is proud na luya siya. Nga naman, is he proud that he is weak? No. Dili siya ingon na proud na tungod kay luya siya or he loves being weak. No. But he is proud only because he is weak, then God will become strong. Okay? When he will become weak, then God will become strong. Ang ginapanghambog ni Paul, dili ningon na maluya siya. Kundi ginapanghambog niya na sa panahon na maluya siya, diha gamahanan si Lord. Okay, no? Munang, kung maluya siya, why problema? Okay lang. I can boast of my weakness kaysa diyang maluya ko, diha gamahanan si Lord. Diha na ko masinatian ang gahom sa Ginoo. Amen? Munang usahay ang kanagong panahon na maluya ta, usahay na yung mga di mayang butang ba na, muna usahay natugot sa Ginoo na may mong kaluyahon nato. Pero atong masabtan, ato lang dapat masabtan, sa panahon na maluya ta, the grace of the Lord is sufficient. And His power will be made perfect in our weaknesses. So, bisan ba kusunta sa mga problema, naay grasya sa Ginoo na masustain sa tua, naay gahom sa Ginoo na mamuhat sa tua. Amen? So, kung ana ang ato masinatian sa panahon na dili maayo, we can give thanks to God. Kapasalamat na sa Ginoo kay, yes, naay mga pagsulay na mupaluya sa kuha, pero naay grasya ni Lord. Amen? Naay gahom ni Lord ko na makita ani. Pagkahuman ani. Munang bisag di maayo mong kahimtang, bisag maluya ka, magpasalamat yapon ka sa Ginoo. Amen? Because you understand that God's grace is sufficient to sustain all of us. Amen ba? Muna ang number 2. Number 3. Okay, number 3. How can we remain thankful? Number 3, understand that God even supports us spiritually when trials produce difficulty in our prayer life. Ako balik ko na. Understand that God even supports us spiritually when trials produce difficulty in our prayer life. Makita na sa Romans 8:26. Okay, atong basahon na ang Romans 8:26. Okay. Another, in the same way, the Spirit
helps us in our weaknesses. We do not know, kaniyo, dugin ako nagabasa ni, pero kung po kapansin, ani ba, na ang tabaw sa Holy Spirit sa tuwa, di ay siya tig-ampo sa tuwa niyo. Karoon na ako siya nanamnam ba? Kaya na ako naginabasa, pero karoon na ako siya nanamnam lang. Nana di ako, we do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. Oh. Na yung mga panahon di ay no, abot lang, no, I know na mo, agree mo sa kuhani. Na yung mga panahon ba na dili lami iampo? Tama ba? Samot sa panahon ba na gubot kay mong kahimtang, troubled kay mong heart, grabe, anxious kayo ka, ano yun, no? Usay, lisod kay ampo sa mga panahon ba na ipit kayo? Nadyo mga kahimtang ba na, usay, maabot sa itong kinabuhi ibadat, it will weaken us spiritually. No? Kisay mo amen, ani. Amen ta, no? Ano na panahon, no? Na kanang, maabot ka sa mga valleys sa imong pagpangalagad sa Ginoo ba, na yung mga peaks, na dasig kayo ka, yung mga panahon po, naluya po kay ka, naka sa mga valley moments mo ba na mingaw kaayo, ngit-ngit kayo mong kahimtang, ano no? You feel alone, ano no, ng mga circumstances mong life ba? But, in those situations in us, ana ang Bible, sa mga panahon na we do not know what to pray for, the Spirit Himself intercedes for us. Amiya, no? Nasaad, no? Kanang sa panahon ba na wala ka kabalo say ampo. Katay mo na nakanamrag, alam mo, kanang nang nakasimong personal altar ba na, Lord, wala uji gana mo ampo. Wala ka kabalo say ampo, Lord. Wala ko'y gana, wala ang kadasig. Ano yung maanaw sahay, no? Kung sa tumang kahimtang o laylay na mapagsulay ba. Pero ana ang Ginoo, bisag sa panahon na wala ka kabalo say ampo nimo, na ay nagaampo sa atoa. And that is the Spirit, the Holy Spirit. He's praying for us, He's interceding for us para ma-okay ta. Munang never ever think, kaya wala sabtan ba, never ever think that we are alone. That no one prays for us. Namuti ana na mga lies ang enemy sa tuwa, na gina-instill niya sa tuwa ba, na ma-feel na to sahay, na we are alone. Wala'y nag-aampo sa imuha, wala'y nag-aatiman sa imuha, awas sa church, diba, tanawa sa church, wala nagatagad sa imuha, no, wala ka, outcast ka. O sino yung mga analyze ang enemy sa tuwa ba, na napafeel niya sa tuwa that we are alone. No one cares for us. Wala nagahuna-huna sa tuwa, awas niyong balay, wala nagakumusta sa imuha, ikaw lang nag-iisa diha. Nausay ba, ka na makahimtang, ang makapaluya sa tuwa ba, nausay, wala yung lami ampo. Pero sa panahon na bisag wa kay gana mo ampo, namiyan ni na sa adoy, anak pa si Lord, the Spirit is praying for us. Amen? Namiyaw na una-uno na nag-aampo sa imuha. Makadasig siya. Sa panahon na ka nag-aampo. Pero wala akong nag-ingon anihan na, ay, magsalig na lang po ta, kaya naman nag-aampo sa kuya, ang Holy Spirit. So pwede na ako dili mag-ampo ani. Wala po, dili po anak ko pasabot. Okay? Because we cannot cultivate a deep relationship with God. We cannot see how God works kung wala po tayo relationship with Him. And the only way to communicate with God is through prayer. Nakuha ta nag-aampo, Jod, nawa, Jod, tay, dito ta kasabot sa liwak sa Ginoo mo nang dili po nag-ingon diri, natulad kayo na nag-aampo sa tua, di na po ta mag-pray, dili po pasabot ana. But what I mean here today, na ay mga panahon sa ito kinabuhi iba na wa, Joy, gana mo ampo. We don't know what to pray. Sa panahon na ana ta, luya ta, because of many reasons ba, sa itong kinabuhi, ana si Lord, the Holy Spirit is praying for us. He's interceding for us. Unya, lami kay na, kuyaw kay na prayer ng Holy Spirit, kay dili lang siya ampo lang. Ang ampo sa Holy Spirit, it is groaning. Katay mo na pag-ampo na sino siya sa groan ha? Agulo. Kanagong ampo jud na kanang agulgul jud gani. Kanagong pag-deep gani imong pain, groaning man na siya po, na kay deep kayo na problema ba, na marag, agulo, sugana yun. Agulo, tama ba kung bisya? Agulo. Ang pag-ampo sa Holy Spirit, dili ka na ampo nang na, nabisag ikaw, wala ka sabot o sige ampo ni mo. No? Dili ana na prayer. The kind of prayer that the Holy Spirit is praying, is doing for us,
Kanang klase pag-ampo na nag-aagulo jud siya. Meaning, grabe yung concern. Diba? Kita mag-ampo mo ta, kisa di nakasulay, nag-ampo na nag-agulo siya. So, ang mga uban na wala pa ka-try, i-ampo ninyo na makatry mo. Nga na mag-ampo. Maabot mo ka sa point ba na ang imong prayer in groaning, pag deep jud kaayo imo pagkinahanglan ba? Nanagong you really need God, Lord, kinahanglan jud kay taka mo nang imong pag-ampo ana magdala luha, dala Lord, kailangan jud ako imong tubag. No? Pag ano yung pag-ampo, meaning seryoso ka sa mong pag-ampo, dili na siya ingon na chika-chika lang na pag-ampo. Seryoso na siya kay groaning good. Nya kanang klaseng pag-ampo ang ginaampo sa Holy Spirit sa tuwa. Meaning the Holy Spirit is really serious. Dili ingon na chika-chika lang iyang klaseng pag-ampo sa tuwa sa panahon na wa tay gana mo ampo. Ang klaseng pag-ampo sa Holy Spirit para sa tuwa is a kind of prayer that even He is groaning just to pray for us. Meaning, ang Holy Spirit, ang klaseng concern na iyang naa sa tuwa, na ginaampo niya is very deep. Lalong kayo iyang kangawa dyan sa tuwa. Munang, ang iyang pag-ampo, agulo dyan. Diba? When you realize ba that there's someone like that praying for you, lamia sa paminawan, Lamia, naon ba na ay concern kaayo sa tuwa, na nag-ampo para sa tuwa. Lamia, naon. Munang, ayaw dyan na hunama igsuon na naginusara lang jud ta, no? Sa panahon ba na lay jud na sa kaaway mga igsuon. Kay dili jud design ni Lord na alone ta. Never ta naging alone. Sukad pa lang na anak ta, wala na ta naginusara na ang spirit sa Ginoo sa tuwa. Unang kanagong mga perception sa kaaway na nag-iisa ka lang, wala kay kakampi, di jud na tinuod mga igsuon. Kay sukad pa gipanganak pa ta, sukad pa lang ato na spirit sa Ginoo sa tuwa. Wala na dyan talaga ginusara ato. Sukad pa lang gipanganak ta. Munang dapat na dyan kasabot ta ba? That bisag usay sa panahon ba na we are weak, we become weak for many reasons or for some circumstances na may tabo sa tuwa, na walay gana mo ampo, na ay Holy Spirit na nag-aampo para sa tuwa. Minsan nagbasa lay ko ani, mura ko, dugan na mo ko sigbasa ani, walay ko ka-realize ani. And it is a very sweet promise from the Lord. Namik ka siya nasaad mga igsoon kung inyo lang dyan kung naminaw dyan magmaayo karon, wala mo natulog diha. Naminaw mo ani nasaad sa inyo, namik kini nasaad sa Ginoo para sa tuwa. Nabisag wala tay gana mo ampo na ay nag-ampo sa tuwa. Namik kini siya nasaad. Munang kung ana atong masabtan, we can give thanks in all circumstance. Makapasalamat ta sa Ginoo kay kabalo ta na naay nag-ampo sa tuwa. Amen ba? Amen. That is number 3. Last but not the least. Last, how can we remain thankful in all circumstances? Number 4, understand that rough circumstances also prove the genuineness of our faith. Okay? Understand that rough circumstances also prove the genuineness of our faith. Makita na sa 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7. Okay? 1 Peter chapter 1 verses 6 to 7. Okay, ano na sa screen na kung mabasa kay gagbay ng letters. Ano dito? In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all. Nanapuning all, Di jud mawala ang all, no? Murag atong word for the day, all jud ba? No? In this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Liman ka ana? No, bisag na mga pag-antos ginagmay, pero sa ingon sa Ginoo, sa next verse 7, these have come so that your faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Wow. Tabalik ko na, verse 6b, tabalik ko na verse 6b. In this, you greatly rejoice. Ano ang Bible? Dapat maglipay ta. Nga naman, though now for a little while, mag-antos ta,
mag, 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 magsubo ta tungod sa daghang pwedeng moabot sa tuwa, all kinds of trials, kulbangan ng all kinds of trials, no? Pero muna yung sa Bible, pwede, munang tanang butang, pwede na ito masilatian, no? Munang all circumstances na yung sa Bible. Pwede ta mag-uol, tungod ana na makahimtang, pero saad sa Bible sa verse 7, it will result to genuine faith. Okay? Sila verse 7 daw, these have come so that our faith, more than gold, may be proved genuine. Amen? Muna usay ginatugot sa Ginoo ang mga pagsulay, tungod kay ang purpose niya para atong pagtuo ma-prove na genuine. O sa meaning ng genuine? Kabalo sa meaning sa genuine? Tinuod. Dili fake. Tinuod. O sa mo ko atong pagtuo sa hay, tuo lang. Dili tinuod. Oh. Mailhan mo ang pagtuo na tinuod sa panahon na sulayan siya. Okay? Ang atong pagtuo sa pulong sa Ginoo, masulayan na siya sa panahon sa circumstance. No? Pag imong faith, dili ang nakalig-on, dali sa imo ang give up sa word ni Lord sa panahon na di na maayo imong sitwasyon. Muna, ang gusto sa Ginoo sahay, tugot niya ang mga circumstance ba para i-prove niya atong faith kung tinuod ba jud o dili. And actually, circumstances are God's way to strengthen our faith. Oh. Muna sa ginatugot sa Ginoo nga pagsulay, dili na para no say ipunish or anything, pero para na siya lig-unon lang jud ta. Para atong pagtuo sa tinuod, sa Ginoo tinuod jud. Dili atik-atik, tinuod jud siya. Na ang klaseng pagtuo na ba kana katugong parable god of the wise and foolish builders, that is a very clear example of what genuine faith is. Di ba nato yung duha klaseng builder, ang isa gibuild niya iyang balay sa sand, no, sa balas. Muna pag abot sa bagyo, o sa initabo siyang balay, tumpag. Kayang pundasyon, balas lang. Pero katong wise na builder na nagtukod siyang balay sa lig-on na bato, o sa initabo, pag abot sa mga bagyo, wala na tumpag iyang balay. Kaya tungod, lig-on iyang pundasyon. Okay? Isa sa makatabang sa tuwa na dili ta matarog og pagsulay, paglig-on atong pundasyon. Na kana na pundasyon mo na ginatawag na pagtuo. Pag ato pagtuo gani lig-on, bisa pag unsay may tabo sa tuwa, di jud ta matarog ana. Kay atong ginakuptan unsa ang saad sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo, ang ato pagtuo unsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Usay mo gud ba no pag naay makahimtang mausap ato pananaw sa Ginoo. Mawala ba na that the God that we are serving is God our provider? Sa panahon na ipit, usay makalimot ta ba that the Lord our God is our provider? Nawala na klaseng pagtuo. Muna usay kana siya ang gusto ni Lord ba na kanang malig-on balik sa tuwa na bisag unsa may tabo sa tuwa, dili ta makalimot kinsa si Lord sa atong kinabuhi. That is the God our provider. Pag magsakit ta, He is the God our healer. Ano, good? Kasi kan makalimot magutaan na, no, pag magsakit na ta, dili sa ko kasimba ter, kay nagsakit ko ter. Makalimot ka, ampuin lang din na siya. Healer man si Lord. Diba? Makalimot tag-ampo, makalimot sug ampo, tambal di una mauna-unaan. Tambal kay merg nakitang ulo. Ampuin sa daw una, basig maayo lang, ampo lang. Makalimot ta ba? Makalimot ta sa that our God is a healing God. Mag-aayo siya. 39 stripes gisuffer ni Lord sa cross para tanang klaseng sakit pwede maabot sa tuwa, mabayaran. Maayo na. Meaning, walay sakit na maabot sa tuwa na dili maayo. Mo nga makalimot taan na usahay most of the time. Pag magsakit ng tangkugo, o patay, high blood na ni. O nalabuan pa tong doktor og hunahuna wala ni. Wala jud ni. Na gino. Nati wala ko nag-share lang magpapa. Kayo na ako ma-share. Sa inyo pa jud tanan no. Mga past weeks matunat ako. Napansin ko ba na sakit sa kong mga tiyan ba? Lower right siya. Nya kanagi pag lower right mo di ba usually appendix man na di ba? Kunabalaan ko na muto up na hala sakit man premier akong lower right sa muigda ko ano man ni siya ha. Ana ko siya napita ba? Kanang sharp pain siya sa akong stomach ko ano kani siya. Nya kanagi usahay makalimot ta ba na maguna-una ta labuan pang doktor nag search kay Google.
What is the sickness when, so, search na ko, na, basta usang sakit, pag sakit imong lower right abdomen, search na ko, halang ng gawas, appendicitis man na. Appendicitis, mga tumor-tumor. Si Google, kay ano po kayo ni siya ba ka ng, makulba-kulbaan po ka mo, search siya kay appendicitis, dayon, tumor, cancer sa, Diyos ko, makulbaan. Ngano ani man ako makitaan. Hala ka diha. Ang research ako, ang ako usually ba ang lower right appendicitis, maso na siya. Research ako, what are the symptoms of appendicitis? Hala ka diha, nag-research pa jud ko further. Wa jud ko nagbasag Bible ato, piti jud akong lingawa. Si Google akong gibasa, dili ang Bible. Ginoo ko, grabe jud ko ato. Pag ano ko, hala, kanang magsuka-suka daw ka, tapos naday sakit daw, magsugod daw sa belly button daw, ang sakit una niya, mo-travel daw sa lower right. Hala, naman ay kasan na, akong sa puso kaya ba, ni sakit to check. Hala, ni-check naman itong symptoms sa appendicitis, Lord. Kapatay, na-check na siya. Naman dito, loose on appetite, kaya why gana mo kaon, anak ko na, gana pa man ko mo kaon? Okay, so marag dili, tumao. Okay. So at least medyo wala akong kulba gamay kay wala man na check ang loss on appetite. Okay, salamat Lord kay pagkaon sa pamahaw, gana pa man kayo. Unya na ito kanang magsuka-suka daw ka, wala pa man ko nagsuka-suka noon. Okay, wala pa. Pero tanan dito check siya tanan. Katulad yung duha ang dili katong loss on appetite og nausea unya fever, nay kalintura daw. Ana ko, kalintura ba ko? Hala ka, na-feel na ako, init-init, bitaw ko gamay. Amo na gining, nag-google, magkukuba mo nang feel na ko, init-init ko gamay, pero gikin nagkukugawas ato mo nang igang kong paminaw. Kalitura, bitaw ko, no? Wala, gikin ako gawas, gipalingot lang ko, ano, yun ang lingawa na, pagbasa na ko, ani ba, dito ko na-remind ko ba, hala, no? Ako ang una gasulayan sa akong pagtuo ba, na, tuwod ka rin usay atong mga utok advance mag-isip ba, natin mga ginabati usahay na, laka, atong unahan o sayang Ginoo ba, nakalimutan na, nama din, no? Akong Ginoo man din mag-aayo di ay. Muto, ampuan na ako siya, ay pagsurang-surang diha kay mag-Thanksgiving pa mi. Dagag pagkaon sa Thanksgiving. Nagplano ba may mga, duha ba ito among ice cream, ha? Duha ba ito na, sud na di ko makaon. Ngayon nawala na ba siya? Wala naman. Nag-check mo itong mga symptoms na ako, nawa man. Na dito na ko realize ba na, usay, ginatest na sa Ginoo atong faith ba, no? Usay, basta sa mga nakahimtang ba, makalimot ta, kinsa si Lord. Mag-una-una ta kay Google. Research na hala, naglabad ang ulo, usay but pasabot ani. Google din na ito pangitaon. Basa sa litag Bible, di ba? Mabasa niya mo diya, the Lord our God is our healer. Ampu iyon na. Nay power pag mulitas tong hands. Dili sa uban. Basta you can also lay your hands on your own. Ano, no? Sakit mo ulo, sakit ang tiyan na Jesus name. Ano? Apply the blood of Jesus. Apil na siya pakamatyan ni Lord. Tanang sakit, 39 stripes, timanin na magsoon, 39 stripes ang gisuffer ni Lord. Kaya ana pa ang study na ay 39 na klaseng major sickness na pwede maabot sa tao. Apil na ng cancer diha, apil na ng tumor diha, tanang mga major sickness, apil sa gibayaran sa Ginoo. No, dapat di lang ta makalimot ana, no? Munang usahay ginatugot sa Ginoo nga pagsulay kay para i-test atong faith ba kay say makalimot ta sa atong ginatuohan. Mawala ta ng pulong sa Ginoo, mawala ta ng saad sa Ginoo sa panahon na maproblema na ta. Munang ana si Lord, ina-allow niya ang circumstance so that our faith will be genuine. Lig-on jud siya. Bisag unsa pa moabot sa tuwa, ay strong ni. Kay dili tingon nalig-on ta, kundi nalig-on ta sa atong pagtuo sa Ginoo. Amen ba? Amen. So motong upat ka kahimtang, no? Upat ka reason ba na how can you remain thankful? Sa atong una gani, atong balikon daw be. Number 1, understand that in all things it will work for our own good. Amen. Number 2, understand that God's grace is sufficient to sustain us in all circumstances. Number 3, understand that God even supports us spiritually when trials produce difficulty in our prayer life. And number 4, understand that rough circumstances also prove the genuineness of our faith. Amen. Pag natong upat kabutang, no, kasabot ta ana,
No? Ang kanangin mo sa 1 Thessalonians 5:18 that in everything give thanks. Mo na atong klaseng pakinabuhi. Nalang tayo nasabtan. Muna ang actually advantage ba sa tuwa ganina nagabasa jud sa Bible. Because we have these words ba na magtabang rig pasabot sa tuwa sa unsang may tabos ng kinabuhi. Nga kaning pagpasalamat ang gusto ni Lord ba na ma-develop sa tuwa. Because this is the will of God. No, gi-mention jud diya Amen? This is the will. Dili ni buot-buot na ko ha. Najud sa Bible. This is the will of God. Ang kabubuton sa Ginoo na kanang may tabo sa tuwa ba. Nakita ang ato pagkinabuhi na mapasalamaton dili lang sa panahon na nindot kundi in all circumstance. Amen? Example lang kung dili ta magampuan ni, for example, kung mabanggaan ka, magubay mo sakyanan, no? Dili maayo na kahimtang. Pero ang imong kung kayo mo kinabuhi in all things give thanks man. Sige Lord, nabanggaan naman jud ko, wala koy mabuhat ani. Salamat Lord, kay na ako insurance, di ko makabayad. Ano no? You can still find ways to be thankful. Magkasakit ta, example lang, magkasakit ta, no? Salamat Lord, kay na kay mga, aside sa giampo nimo, salamat Lord, kay you are using medicines, no? Para sa akong kayuhan, you're using doctors for my healing. Ano no? Say, namoy instrument po si Lord, no? Na ginagamit niya ba para sa atong kaayuhan po, no? Kadang isa ka negatibo ang butang ba? Pag ato ang kanang perspective in life, ang kanang pagpasalamat in all circumstance. Nadyo tayo makitaan na grason ba para makapasalamat yapon ta sa Ginoo. Amen. Nga muna ang klase kinabuhi na gusto ni Lord na maangko nato, no? That as we close this year 2024, kabalo ko na dagan tang mga kasinatian karon tuiga. Dagan og circumstance na gitugot ang Ginoo sa tuwa. Pero gusto ni Lord ba that we will end this year with thanksgiving in our hearts. Kay next week, mag-thanksgiving ta. Lain man na mag-thanksgiving ka next Sunday, na imutuyo diri, mukhaon lang. Dili dapat, ato ka next Sunday, kinang mapasalamaton dyan ka sa Ginoo. Thanksgiving good ta, amen? Next Sunday, as we gather together in our Thanksgiving Day, I pray in my heart that as we gather, naas na kasing-kasing ba ang tinuod jud na pagpasalamat sa Ginoo. Nakanang ginapasalamatan nimo si Lord, dili lang sa mayang butang nagihatag niya sa imuha karong tuiga. Lord, bisan tong panahon Lord na nagilak ko, pasalamatan ta kaato. Bisan to sa panahon Lord na nagproblema ko Lord, pasalamatan ta kaato. Sa panahon Lord na naglibog ko ato na time, I am troubled, pasalamatan ta kaato. Ano? Kung ana atong pasama sa iyo, dili lang good things atong hinumduman, even those negative things, we can still be thankful to God. Lahit na siya na pagpangalagad sa Ginoo. Lahit na klaseng thanksgiving na atong buhaton sa Ginoo. Amen. Nagkanta ba? Nagnagay ko kanina kanta. Kasi ako kaya tata dyan nakatawan balik. Ikanta natin na ganina. Na in my personal worship, mo din siya na kanta ba ang nag-remind sa kuha, kinsa si Lord sa itong kinabuhi. Nagong kanta na Diyos ka sa amin ba? Favorite song. Isa sa mga favorite songs, Jud. That every time I listen to this song in my personal worship and even in corporate worship, I cannot, di ko kapugong sa kung galingon ba makailak, di ko ani. Kaya ganyan na sa chorus ba na, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Amen? Yun yung sa Bible na in all circumstance, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan ka para sa amin. Panginoong Hesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di ka nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Hesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. And every time I sing this song, I am always reminded sa tanang nahitabo sa akong kinabuhi ko ba personally. Nga akong dili jud ang common denominator sa tanang nahitabo sa akong kinabuhi iba, si Lord. Sa panahon na madaugon ko na si Lord ato. Sa panahon na dili ko madaugon na si Lord gyapon. Sa panahon na I am also faced with unfair circumstances na si Lord sa akong kinabuhi. No? Sa tanang nahitabo sa akong kinabuhi ba, ang wala na wala ang Ginoo. Nga siya atong saligan ba na bisa unsa man moabot sa tuwa, dud kay
kinahang Ginoo sa tuwa dili jud ta maunsa. And we will always find reason to give thanks to God. Nakang mga panahon atong daygo na Ginoo siya pagkasiya sa kinabuhi. Nya atong kuptani na pulong sa tong kasing-kasing na magkinaunsa man na ang Ginoo nagauban kanato. Amen ba? Siya manindog tang tanan mga igsuon nga atong daygo na Ginoo matak na